So, ayan guys, umaga pa lang, 6 AM, gumigising na ako para mag-prepare ng kanyang lunch box. Pasensya na pause yung aking voice ngayon. At kailangan natin gumising ng maaga, kailangan sumika para sa future. Ginising ko na rin yung manda ng bunso. Nag-aaral siya yan kahit 3 years old pa lang, magpo-4 pa lang sa ngayong October. So, kailangan na magising. Minsan nauuna pa siyang magising sa kuya niya. Ang ginagawa ko, kahit tulog siya, binibihisan ko kasi kapag gising siya, hindi ko na siya mabihisan. Ang pinakahuli talagang gigising dyan yung kuya niya. At nung nagising na nga yung kuya niya, pumunta na ng CR, siya naman yung ayaw bumangon. Guys, ang hirap talaga. So ngayon no choice siya. Kailangan niyang gumising, gusto niyang pumunta na ng CR. Ngayon nung hinatid ko na sila, pagbalik ko, ayan ang mga nang ginagawa ko. Maglilinis naman ako ng kanilang kwarto. Habang yung kanilang nanay natutulog pa, kailangan ding gisingin ko yon para pumasok ng trabaho. Araw-araw yun ang ginawa ng Diyos, ganun ang ginagawa ko. Tapos kapag ako ay natapos ng maaga sa aking trabaho, pwede na ako magpahinga kahit saglit. Pero wala pa, minsan 1 oras, pahinga ko 45 minutes. Minsan nga, natyagaan ko na lang mag 30 minutes ng pahinga. So okay lang, kailangan natin yan. Kasi kung nasa Pinas ka lang naman, wala ka namang kahit natutulog ka doon, wala ka dito, kahit hindi ka naman matulog, may pira ka. Eh, sahod ka na darating. Kaya kailangan magtsatsaga lang tayo, kailangan magsumikap. At dahil mayroon tayong mga anak na nag-aaral, kailangan nila ng suporta, kaya kailangan natin magsumikap. Kahit nakakapagod na, pero okay lang. Minsan sumusuko din ako. Minsan mawala yun sa isip natin, yung sumuko. Kaya kailangan natin ang tiyaga. Kahit pagod ka na, kahit gustong-gusto mo nang sumuko, pero laban lang. Ganun talaga ang buhay ng OFW. Minsan nakakaranas ka ng pinakamahirap. Nakakaranas ka din ng maginhawa. Kaya lang, kailangan natin talagang magtiyaga. So, ayan na nga. Kailangan ko ng bilisan magtrabaho para makapagpahinga naman ako saglit. Kasi, yung alaga kong babae walang pasok. Kaya yan, inayaan ko muna siyang matulog. Pero tingnan niyo naman yung kanyang kwarto. Grabe, napakadumi ng bata na yan. Pero, grabe talaga. Napakamaldita pa. Yan ang ginawa ko, sinara ko lang yung pintuan niya. Ayan, yung amo ko, binuksan ko na din ang ilaw para makagising na din siya ng kanyang kusa. Ayun, hanggang sa bumaba na talaga ako. Pumunta muna ako ng kusina sa baba. Araw-araw sa tanghalian namin, dyan kami kumakain. Ang ginawa namin, naghahati-hati kami kung magkano yung bibilihin namin ng kapag wala kaming ulam na medyo masarap-sarap. Ang ginagawa namin, bumibili kami ng mga kasama. Alas 6 din ang hapsa. Bumaba muna ako para kumain. Kasama ng ibang kasama. Yung iba kasi hindi pa tapos, kaya hindi kami kumpleto palagi. Hindi kami sabay-sabay. Ang nangyayari, kung sino lang yung nauna, yan ang kakain. Kanin. Yan, nagluto pa ng kanin para mayroon kami kanin. Habang ang aming ulam ay yung chicken king na in-order with fries. Mayroon pa siyang free na bun. Yan, thank you guys for watching. Please subscribe, like, and share.